Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Leo, thank you for all your likes and subscribes at sa mga iiwan ng mga comments. Maraming salamat po. Paunang mensahe po ninyo, Gorilla. Ayan, so take the time to listen compassionately to those you love, especially your family members. Ayan, so baka kasi sa tagal-tagal ng panahon, laging kayo yung naririnig, kayo yung nagsasalita, no? So ngayon, iniimbitahan naman kayo na kayo naman ngayon yung makarinig. Compassionately listen, no? To those you love, no? Dahil meron din silang gustong iparating sa iyo, meron din silang concern siguro, no? Na gustong ipaalam sa iyo. Kaya makinig din naman kayo. You have Camel, trust that you have the resources to get through the challenges before you. Ayan. So, lagi lang kayo magtitiwala talaga. Keep your hope and faith alive at magtiwala kayo, no? Hindi kayo papabayaan ng universe. Kahit ano man yung problema ninyong kinakaharap or maaring kaharapin pa, magtiwala kayo na you have the resources, no? Nakakailanganin ninyo para malagpasan ninyo kung ano man ang mga challenging situations na maaring kinakaharap ng iba sa inyo, okay? So, what else? We have Tortoise, you're too fragmented, so do whatever it takes to get grounded. Okay? Mag-self-care kayo. Isa na yan na magagawa ninyo. Mag-meditate kayo. Mag-prayer mode kayo. Mag-step back muna kayo ng kahit saglit lang, no? It doesn't take a long day dito para mag-ground din yung inyong sarili. So, kahit few minutes lang, upo ka lang muna dyan sa opisina ninyo or sa workplace ninyo, sa bahay ninyo, somewhere na walang mag-istorbo muna sa inyo. Upo ka dyan, pikit mo yung mga mata, mag-breathing exercises ka, yung inhale, exhale lang, na gano'n, hanggang sa ma-relax, ang inyong pakiramdam. Kasi that is very effective way of grounding yourself, yung mag-breathing exercise kayo. Okay? Kasi siguro, maraming gumugulo sa isip ninyo. No? Maraming trabaho din siguro, kayong inaasikaso, kaya talagang fragmented na yung isip ninyo. Okay? And by the way, shout out po, no, sa lahat ng ating mga viewers, sa iba't ibang parte ng mundo, dito din sa Pilipinas. Hello po sa inyong lahat dyan sa Hong Kong, sa Toronto, Canada, at sa Alberta, Canada po. Mag-iingat po kayong lahat at thank you for watching. Una mensahe, pangsunod pong mensahe natin, Meerkat. Ayan, so get support from a trusted group of like-minded friends. Okay? So, suporta, no? Ang kailangan ninyo in whatever way, lapit kayo doon sa mga tao na alam ninyong may intindihan kayo, alam ninyong mapagkakatiwalaan ninyo, at alam ninyong kasundo nyo, no? So, maybe lagi mo naman sila nakakausap, kaya kilala mo kung sino yung, kumbaga, you are on the same wavelength, no? Or you are in sync with those people, so yun ang lapitan ninyo. At yan ang makakatulong sa iyo sigurado. What else? We have Panda. Create a sacred space for yourself in your home and or place of work. Ayan. So, this is an invitation para sa'yo. Para pagdating ng panahon na yun, naguguluhan kayo, no? Fragmented kayo, puzzled kayo, at least meron kang space, no? Sacred space sa bahay ninyo or sa workplace ninyo na pwede kayong umupo, mag-isa lang, walang makakaistorbo sa inyo, walang tatawag sa inyo, yung gano'n, para makapagpahinga, diba? Makahingang malalim, yung gano'n, no? At makapag-meditate, yung bang, mag-ground lang ninyo ang inyong sarili, no? What else? Unicorn, indulge your creative, imaginative, and magical side through some form of artistic expression. Ayan. So, this is really beautiful as well, no? Na maaaring ang iba sa inyo habang may oportunidad na nandiyan dyan, mabibigyan ng pagkakataon, yung mga talents ninyo na mailabas ninyo. So, i-unleash na ninyo yan. Gamitin na ninyo yan dahil marami din kayong may inspire na ibang tao, no? By sharing those talents with them. So, what else? Cat. Ayan, domestic cat. Napaka-cute niya.
Parang silhouette lang pero ang cute. It's time to strike out on your own and relinquish your overdependency on others. Ayan. So, siguro ito na din yung tamang panahon para tumayo na kayo sa sarili ninyong paa. Yung hindi na kayo magiging super dependent on others, no? Probably din kasi ang iba sa inyo dito hindi rin ninyo to kagustuhan, no? Maaaring ano kayo inuutusan kayo ng kung sino man, no? Na hindi ka pwedeng magdesisyon on your own, 'di ba? Dapat lahat ng gagawin mo ipagpapaalam mo sa akin, lahat ng gusto mong gawin, ipagpapaalam mo sa akin. You know? So, in a way, hindi ka malayang gawin, no? Ang gusto mong gawin, no? In a way, parang naging dependent ka sa kanila. Kasi, di ba, lahat ng gagawin mo, sasabihin mo, ipagpapaalam mo. 'Di ba? Mga ideas mo, may sarili kang plano pero hindi mo magawa, ay pagpapaalam mo. Yung ganon. So, maybe ganon ang sitwasyon ng iba sa inyo. No? Hindi yan ang napipick up ko dyan. So, ngayon, sabi dito, panahon na para kumalas ka na sa ganyang routine, sa ganyang sitwasyon. No? At mag-ano ka na tumayo ka na sa sarili mong paa na hindi mo na kailangang sumunod-sunod, no? Sa kung kanino man. We have Kiwi, do a walking meditation each day for the next week. Ayan, parang reseta, no? Nakakatawa naman itong mensahe na to. Mag-walking meditation daw kayo each day. So, ibig sabihin nito, the daily, no? Next week. So, siguro, ang iba sa inyo, baka nasa bakasyon, ano? Kaya magkakaroon kayo ng panahon para gawin din ito. Or siguro talaga, meron kayong, siguro nagwo-walking din naman talaga kayo every day. So, ayan. So, samahan ninyo ng meditation, yung inyong paglalakad, no? Sa mga nakaka-resonate sa mensaheng ito. Just make sure na yung ginagawa ninyo yan, safe kayo sa lugar, no? Kung saan kayo maglalakad-lakad. Doon sa hindi nakaka-resonate, no? Kung hindi ito pwede sa inyo, wag ninyong ipilit, okay? Kasi ibig sabihin yan, hindi yan para sa iyo. Yung mensahe niyan ay hindi para sa iyo, kundi para sa iba. Okay, so final message ninyo, we have positive outcome. At this very moment, you are sowing the seeds of your future through your thoughts, feelings, beliefs, and attitudes. Whether through love, fear, or indifference, you are always creating something. No? So remember to keep your thoughts, beliefs, and attitudes positive and you will create a positive outcome. Yan. So napakaganda, di ba? Good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.